I'm psychotic, but then you like it like that. Hello guys, malaki na yung pepino namin. Ito na siya. Pwede na siguro ito i-harvest. Try ko harvest itong isa. Ay, meron na rin pala dito. Malaki na rin. Makikita ba dyan ako, mama? Di kuha mo na yung to pa may kuhan dito. Ay, iba naman kasi ito. Oh, diba? Masarap yan kainin or ilagay dito sa ano, sa mata. Tapos, dito ka naman. Dito na po ka sa pikas, ma. Dili makita ng mga bulak sa mga bagyo ba yun. Dili makita ng mga bagyo ba yun. Apo. Dili, meron ding mga bagyo beans at saka mga okra. Saka yung kamote ko. Wala pa yung laman. Yung bagyo beans naman is marami siyang ano. Marami na siyang bunga. Oh my god. Tsaka yung ano malunggay namin, oh. Yung okra namin na mulaklak pa, oh. Makikita ba dyan? Ito. Tapos yung ano namin malunggay. Tapos ito naman, pwede siya kainin. Korean ano kasi ito siya. Pagkain. Para ilagay sa mga manok at saka baboy. Mapatay na yung ano natin pizza. Rago mo. Matamis siya. Ako nga. Ikaw naman kakain. Mahihirapan kasi pangag kasi. So kukunin to namin kasi ano din to, sayang to eh. Pinapahinog nga namin to. So ngayon hinog na siya, kunin namin siya. Ang dami ng ano okra na namumulaklak pa yung mga okra namin. Saka yung mga bagyo beans, look. Next week marami na to. Marami na kaming mautan. Yan. Ilang puno lang to? 4 na puno lang to. Pero ang dami na. Daming blessing. Saka yung okra namin. Next week ang dami na nung makuha namin. Bigay namin yung iba. Kasi ang dami na. Super blessed na. Bilis namin na ano. Yung mga utan namin. Ang dami. So yung hindi ko na kaya yung utanin yung iba. Kaya ibinigay na lang namin. Naglilinis daw kanina dito si mama. Tapos merong ahas. Kasi nga maraming mga ano dito, oh. Tapos palamig na kasi kaya maraming ahas ngayon. Din sa likuran namin ng bahay. Ang dami pang ano kangkong, hindi ko nakuha lahat. Tara na, ang init. Alas 4 na eh, sobrang init pa. Saka yung saluyot namin, oh. Ayan. Ang taba-taba ng saluyot namin. Hindi yan nilagyan ng spray or mga vitamins yung mga tanim namin. As in, natural lang talaga yan. Wala yung vitamins. Pero ang taba niya, sobrang blessed talaga. Thank you, thank you. Yan, si mama kinagat ng lamok. Saka doon naman sa kabila is ang daming pichay. Pero hindi yan sa amin, sa kapitbahay. Ang bilis lumaki ng pichay dito pala. Ang gaganda ng bahay dito, probinsya, pero ang gaganda ng bahay. Amazing. So ito na guys yung pipino natin. So tikman ko kung hindi siya pait. Tilawi kit-kit. Hindi siya pait. Kasi hindi pa siya naabutan ng init. Hindi pa masyadong mainit kasi. Ano mo pait eh na? Pait kasi ito pag na mainit talaga.
So, yung gagawin natin ngayon is ano natin yung kangkong. So, gunting lang yung gamit ko para mabilis siya. And then, dito na kami sa labas kasi dun sa loob mainit. So, dito kami sa labas para mabilis na rin yung niya. Kanang dahon rambutan, mga bitay ng apilang balagon. Si mama kasi likramador. Iba kasi yung dahon, ibahin yung dahon, tsaka ibahin din yung yung mga ganito. Ayan na nga guys, nagtatanong pala kung bakit kami tumira dito sa probinsya. Hindi talaga yung reason yung gusto lang namin ng freedom, ganun lang. Tapos gusto ko man lang magstay lang sa Seoul, pero parang gusto ko talaga may freedom kami kasi nga doon kami sa sa Seoul is nakatira lang kami kasi sa Bianan. Hindi mo talaga kasi hindi nyo bahay pero wala naman kaming wala naman kaming problema na meron naman yung mga common lang na siyempre hindi naman perfecto yung tao. So, merong konting mga away-away, ganun, pero normal lang talaga sa pamilya. Pero, walang seryosohan, ganun. So, last week lang, kabisita lang din nila dito. Ingay. Tapos, dito kami kasi nga, itong bahay na to is matagal na to, diba? Yung last year na bineview ko, last year pa yun. Tapos, so, ngayon pa kami, mag 1 year na next month. Hindi siya natirahan. So, sayang naman. Tapos dito is good opportunity naman siya. Medyo nahihirapan kami sa pag-adjust kasi nga bago pa kami dito. Hindi ko alam paano sasakay ng bus, halos lahat parang search lang ganun. Kasi iba talaga dito kumpara sa Seoul. Gusto kong bumalik sa Seoul, charot. Pero mas maganda talaga dito kasi meron kaming freedom. Marami akong natutunan sa pagstay sa kanila. Around 2 years din ako nagstay sa biyanan ko. So, sa pagluluto, marami akong natutunan. Sa paglilinis, sa mga attitude. Kasi sobrang nila stricto about sa food, about sa mga manners, mga yung behavior ko. Palagi nila akong correct. Hindi naman sa na perfect ako, but I think sometimes is too much. So, yeah, pero marami na akong natutunan na doon ko nakukuha yung ibang good attitude ko. Hindi naman as in bad attitude ko. Kasi, galing naman ako sa magandang pamilya. So, ayun lang. So, dito naman sa probinsya is medyo nahirapan ako dito kasi nga sa Seoul, hindi ako nagsistay sa bahay. Ngayon, lumipat na kami dito. Palagi lang ako sa bahay. Bakit? Kasi nga, nandito yung ko, sister at saka mama ko. So, bawal ako magtrabaho kasi nga sila lang maiwan dito sa bahay. Tapos, wala silang So, hindi po na ako magtrabaho. Bali, ngayon, nabupokus ako sa pag-aaral. Kasi nandito pa sila. Pero pag wala sila dito, so magtrabaho na ako. Ganun. Tapos, yun lang. Pa ba? Meron yung tanong. Nandito pala kami sa nakita naman sa isa kong vlog. Dito ako sa Asan City. As in, hindi naman sa sobrang province. Unlike na Paris katulad ng Chungnam. Chungnam. Dulamdo, parang ganun. Sobrang province talaga. Dito is hindi talaga siya malayo sa mga market. Mga 20 minutes lang go to market kasi ng bus. Kasi nga, pag dito talaga probinsya, wala naman kasing tricks dito malapit sa amin. Pero pag saan ka pupunta, hindi ka talaga ng lang. Ako nasanay kasi ako, sasakay ako ng mga always talaga pag travel ako ng Seoul. Palagi talaga ako nakasakay ng train. Bihira lang nakasakay ako ng bus. So, parang nasanay ako ng ganun. Tapos pagdating ko dito, palagi ako nakabus. So, yun, nanibago talaga ako. Tapos, yun nga sabi ko, nanibago talaga ako dito kasi nga sa Seoul, hindi ako palaging nasa bahay. Palagi akong nasa labas ng bahay pag sa Seoul ako. Hindi ako nagsistay sa loob ng bahay pag nasa Seoul ako. Palagi akong may lakad, trabaho, ganun.
hindi talaga ako nagstay. Nung dumating ako dito, palagi na ako sa bahay. So, nabuboard naman. Pero, buti na lang, dumating yung, naka-invite ako ng family. Nandito yun sila ni sister ko at saka mama ko. So, ayun, hindi masyado boring. Tapos, hindi masyadong stress. Parang nakokontrol ko yung sarili ko. Kasi nga, may kasama ko sa bahay. Kasi wala naman dito yung palaging asawa ko. Magkikita lang kami pag kalahating gabi sa aswang. Mayroon na maraming pagbabago. Mga pa kami nakatira dito, 3 months, malapit 3 months. So, medyo naka-adjust na rin sa buhay. Sobrang simple lang mamuhay dito kasi ang maganda mamuhay dito sa probinsya is meron kami mga tanim na mga gulay. Kasi pag sa Seoul kami is meron kaming tanim, sobrang liit lang. Dito is parang may freedom din ako kasi nga gusto ko rin magtanim-tanim. Yun din like ko talaga dito. Gusto ko magtanim-tanim. Before na nag-build kami nito, plan ko talaga na magtanim ng mga gulay. Kasi nga, is probinsya sa Pilipinas. Taga-probinsya ko ng Pilipinas. So, alam ko na yung magtanim ng mga gulay. Ganon. Ito fresh to, farm. So, nasanay ako sa nasanay ako sa probinsya. Panibago lang sa Seoul kasi ang ingay ng Seoul. Kasi dito hindi walang ingay. Diyos ko Lord. Parang walang tao ang mga bahay. Nagluto na ako ng isda. Kasi yung sinigang ko is paluto na siya. Hindi ko pa nilagay yung kasi hindi naman kami kakain direct. So, ngayon magluto muna ako ng yung ulo ng hipon para hindi sayang. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you want what I have. So, let's eat. Ito na pala yung dinner namin. Sobrang simple lang, pero masarap at masayang kumakain. Thank you so much for watching. Bye!